Hi everyone! Welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makakasama niyo sa mga oras na ito sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. So sa kabuuan po ng GCS GO Camarin Family, wini-welcome ko po kayong lahat sa mga oras na ito at sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay all over the Philippines and all over the world. Welcome everyone. Purihin ang Diyos. Hallelujah. It is a great privilege, a great opportunity na tayo po muli ay makapakinig ng kanyang salita, ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos for this high-tech technology na ibinigay sa atin ng Panginoon sa mga huling araw na ito. So we are living these last days. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon at ngayon ay manalangin muna tayo bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Heavenly Father, we thank you once again sa oras na ito, Panginoon, sa dakilang opportunity and dakilang pribilehiyo na kami muli ay makapakinig na iyong salita. Thank you once again, Lord, for this high-tech technology in our generation. Panginoon, tunay nga po Diyos, Panginoon, walang patid kami. Napakinig ng salita sa pamagitan ng FB Live na ito, Panginoon. Purihin ko Diyos at pagpalaan niyo rin po lahat na nakatune in sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At bago kami dumako sa aming pakikinig ng salita, ini-include po namin sa prayer, Panginoon, ang aming bayang Pilipinas. Patuloy mo, Diyos, na pagpalain ang bansang ito at patuloy naming inaangkin ang propesya mo sa bayang ito ng Pilipinas, Panginoon, ay food basket of Asia, number 1 America of Asia, head nation, Panginoon. Hallelujah. At ang bansang ito, Panginoon, ay bansa, Panginoon Diyos, na pinagpala, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa yung propesya rin po na magkaroon man ng world conflict ang Pilipinas, Lord, ay spare mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at maraming bansa ang manganlong sa bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy o Diyos, Panginoon, na kubiran mo ng dugo ni Jesus ang bayang ito, Panginoon, at patuloy mong ilayo ang aming bansa, Panginoon, laban sa lahat ng uri na mga gawa ng dyablo, kagaya ng mga bagyo na yan, Panginoon. O Diyos, ay hindi po, Panginoon, makapenetrate sa bayang ito, maging Lord ang lahat ng uri ng mga karahasan, mga patayan, Panginoon. O Diyos, hallelujah, ay patuloy, O Diyos, Panginoon, ilayo mo ang aming bansa, Panginoon, at sa lahat ng uri ng mga kalamidad, maging mga sunog, Panginoon, ay masiruin na rin po sa aming bansa, maging mga aksidente, Panginoon, sa mga lansangan, Panginoon, mga vehicular accident, ay masiruin na rin po sa bayang ito, Diyos. Hallelujah. Gayun din, Panginoon, panalangin namin, O Diyos, na ingatan niyo po ang bayang ito laban sa mga mananakop ng mga bansa, Panginoon, na kagaya ng China, Panginoon, ay tigil na niya ang kanyang pangharas, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, at sa kanyang pagnanais, Panginoon o Diyos, na mag-angkin ng mga ilang teritoryo, lalo na yung West Philippine Sea, Panginoon. Hallelujah. Lord, itigil na po niya ito sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, O God, ng Pilipinas, Lord. Hallelujah, ay patuloy mong, Panginoon, i-preserve, Panginoon, O God. In Jesus' name, O God. Salamat po sa iyong mga kamay, tinitiwala namin ang bayang Pilipinas, Lord. We declare walls of fire to surround this nation, Panginoon, from Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, pagpalaan niyo rin po ang ekonomiya ng aming bansa. In the name of Jesus, Lord. Gayon din, Panginoon, ng Israel, patuloy mo rin pagpalain. Sabi mo siyang salita, sino man magpala, magmahal sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Panalangin ko rin po, Diyos, Panginoon, maghari ang kapayapaan sa buong Israel at matigil na po ang mga digmaan sa Middle East. Lord, matigil na po ang digmaan ng Israel, Lord, at ng mga Hamas. In Jesus' name, magyang Ukraine ng Russia, matigil na rin po ang digmaan na ito, Diyos. Magharing kapayapaan sa buong Middle East at sa buong mundo sa pangalan ni Jesus. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen.
Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, patuloy lang po natin na i-intercede at ipanalangin ang ating bansa. So, naniniwala po tayo that there is power of prayer. Corporate prayers. Okay? So, ngayong oras na ito, tayo po dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pinag-aaralan about living victoriously as a child of God, as believers in Christ. Amen? So, pamumuhay ng matagumpay. Our foundation verse sa oras na ito is found in 1 Samuel chapter 18 verse 14. So, basahin natin sabay-sabay. So, sabi dito, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Lord, once again, thank you sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, thank you. You are a great teacher. At tulungan niyo po ako na may share ko yung salita, Panginoon, nang may kalinawan and without interruption, and let thy name be glorified, Panginoon, sa kabuuan ng pag-aaral na ito na salita. Thank you, Holy Spirit. You are a great teacher. In Jesus' name, all honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. So, sino po ang tinutukoy po dito? Na siya, na nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Okay, so ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Haring David. Amen. So, Haring David po ay tinagurian pong nagtatagumpay. Ibig sabihin, overcomer. Amen. Hallelujah. So, ang buhay ni Haring David, kung inyo pong pag-aaralan, okay, sa background ni Haring David, kung pag-aaralan po natin, simula nung siya po ay binatilyo pa, hanggang sa kanyang pagtanda, so may kita po natin ang puso niya ay talagang malapit sa puso ng Diyos. Kaya nga tinagurian siyang a man after God's own heart. Amen. Bakit? Kasi simula nang siya'y binata pa hanggang sa pagtanda niya, ay ibang klase po siya. Malapit ang puso niya sa Panginoon. Okay? So, si David po, ang ating pag-aaralan ng background niya, ay hindi naman siya naging hari kaagad. Okay? Siya po ay dating nag-aalaga ng mga tupa. Amen. Tupa ng kanyang ama. Masunurin po siya, si David. Okay? Mabait na bata. Masunurin sa kanyang magulang. Yun yung katangian ni Haring David. God-fearing. Masunurin sa magulang. Nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama sa bukid. Yun yung buhay ni Haring David o ni David nung siya po hindi pa hari. Okay? Siyempre, God-fearing, may takot siya sa Panginoon. Amen? At piniprepare siya ng Panginoon. Okay? So, siya po ay actually naging siya ni King Saul eh. Yeah, naging kinuha siya ni King Saul na taga-tugtog kasi musician itong si David worshiper. Okay? Yan yung buhay ni David, worshiper, talagang ibang klase. Kaya nga, a man after God's own heart. Worshiper. And then, pagka sabi ng Bible, pagka sinusumpong, tinutupak si Saul, hari ng Israel, ang ginagawa ni David, tinutugtugan lang niya ng plauta. O kaya, mga tugtuging makalangit. And then, sabi ng Bible, naaaliw na itong si Saul. So, ibig sabihin, lumalayas yung espiritu ng sumpong sa buhay ni Saul. Kaya mga magulang at mga kapatid, yung mga sumpungin, alam nyo kung ano ang gamot. Praise and worship. Magpuri ka sa Diyos. Umawit ka ng mga papuri sa Diyos, lalayas yung sumpong. Amen? Hallelujah. So, yun po, mga kapatid. So, yun po si David. Hallelujah. So, ibang klase si David. Talagang siya,
worshiper, God-fearing, a man after God's own heart. Okay? So, kung ating iisa-isahin yung background ni David, mahaba po yan. Kaya pahapyaw na lang po ang aking bibigay sa inyo ng background ni David. Okay? So, dati po siyang nag-aalaga ng mga tupa sa kanyang ama sa bukid. Subalit may plano si Lord. Siya po ay inanoint. Inanoint ni Samuel ng langis. Yan. Sa book of 1 Samuel chapter 16:13, ang sabi doon ng Bible, sabi ng Panginoon kay Samuel, kasi mahabang kwento kasi yan, siya yung papalit na kay King Saul Okay, yung piniling hari ng mga Israelites. So si King Saul, so papalitan si King Saul ni David kasi ang dahilan dahil si King Saul po ay naging masuwayin sa Panginoon. Okay, kaya inalis sa kanya yung pagiging hari at ang ipapalit ay si David. Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, puntahan mo si Jesse at i-anoint mo si David. Sabi ni Lord kay Samuel. Sino si Samuel? Si Samuel ay propeta ng Panginoon. Prophet Samuel. Kaya dumating po si Samuel sa bahay ni Jesse, and then sabi ng Bible, mayroong 7 mga anak si Jesse. Nung dumating si Samuel doon, may nakita si Samuel na anak ni Jesse na napakatangkad. Tangkad niya. Pangalan niya si Eliab. Then sabi ni Samuel, maybe ito na yung piniling hari niya ng Panginoon. Pero biglang nangusap si Lord kay Samuel. Sabi ni Lord, ang batayan ng tao ay panlabas na anyo, pero ako, ang batayan ko ay puso. Hindi siya ang pinili kong hari. Kaya sabi ni Samuel, wala na ba kayong anak? Kasi hindi natin matutuloy yung pagpapahid ng langis hanggat hindi dumarating yung i-anoint ng Panginoon. Sabi naman ni Jesse, mayroon pa. Nasa bukid nga po, nag-aalaga ng mga tupa. Okay? Kaya sabi ni Samuel, pasundo nyo po kasi hindi matutuloy yung pag-anoint ng oil. Hindi pinasundo ngayon si David. Dumating si David. Makisig. Magandang lalaki rin po. And then, on that day, sabi ng Bible, binuhusan ngayon ni Samuel ng langis. Take note, 1 Samuel 16:13, sabi ron, on that day, sa araw na yon, sumakan niya ang Holy Spirit. Wow! Na-empowered po si David ng Holy Spirit. Puri ng Diyos. So, yun po ang pinakaugat dyan. Bakit anuman ang kanyang gawin, nagtatagumpay siya. Bakit nagtatagumpay si David? Inanoin siya ng power ng Holy Spirit. Sumasakan niya si Yahweh. Yun yung pinakaugat niyan. Bakit nagtatagumpay si David? Sumasakan niya si Yahweh. Nasa kanyang anointing ng Holy Spirit. On that day, sumakan niya ang Holy Spirit, ang anointing ng Holy Spirit. Ang Panginoon ay sumasakan niya. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang pagkatagumpay natin malinaw po na ang tagumpay natin ay nagmumula lamang sa Panginoon. Pag sinasamahan tayo ng Panginoon ng Holy Spirit, pinapatnumbayan tayo ni Yahweh, sure ang ating tagumpay. Kaya nga living victoriously. Okay? So, anong nangyari? Pag after na inanoint si David, may nag-arise po na problema. Okay? Ano yung problema? Pagdating sa chapter 17, may problema na po ang Israel. Nag-arise. Si Goliath. Hinahamon niya yung bayang Israel. Sabi niya, pumili kayo ng lalaban sa akin. Pag natalo ko, alipinin ko kayo. Pero pag ako natalo nyo, alipinin nyo kami. Araw-gabi sumisigaw si Goliath. Naghahanap ng
makakalaban, naghahamon. Okay? At sabi ng Bible, nangangatog na ngayon yung mga tuhod ng mga sundalo ni King Saul. Pati si Saul nangangatog din ng tuhod. Sabi ni Jesse, yung ama ni David, anak, pumunta ka sa mga kapatid mo, dalhan mo ng tinapay. Dalhan mo na rin yung hari ng Israel ng tinapay. Pagdating nga ron, narinig ni David, may naghahamon, si Goliath. Ha? Nangangatog yung tuhod ng mga sundalo. Nandun yung mga kapatid niya ni David, nagalit pa nga sa kanya. Ayaw niyang mga kapatid niya na pupunta sa ron, sa labanan. Okay, so sabi ng Bible, itong si David, narinig niya na hinahamon ng bayang Israel ni Goliath. Sabi naman ni Saul, ni David, hindi tayo dapat masira ng loob dahil lang sa Pilistiyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Nakarating ngayon sa kay Saul yung sinabi ni David na ako ang lalaban sa kanya. Sabi naman ni Haring David, pinatawag niya si Saul, pinatawag niya si David. Sabi ni Saul kay David, hindi mo kayang Pilistiyong yun, may gatas ka pa sa labi. Pero anong sabi ni David? Ako po ang nag-aalaga ng mga kawan ng aking ama. Pag mayroong mga uso o leon na nais sumila sa alaga niya, ay sabi niya, aking ito ay sinasalubong at hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay ko. Sabi ni David. Sabi niya, marami na po akong napatay na uso at leon. Mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay. Purihin ng Diyos. So, yun po, ang sabi niya, hindi tayo dapat na masira ng loob. So, ano pong nangyari? So, sabi ni Saul, na-convince ngayon si Saul, sige, labanan mo. Sumayo nawa si Yahweh. Ito, yung kasuotan ko, sabi ni Saul, isuot mo. Sinubukang isuot ni David yung kasuotan ni Saul. Wow, hindi siya makalakad sa sobrang laki. Sabi ni Saul, ni David, hubarin ko lang to, hinubad niya. Okay, sabi ni David, hindi ako sanay dito. Alam niyo kung saan sanay si David? Sanay siyang magtiwala sa Diyos. Hallelujah. So, sa madaling salita, hinarap niya ngayon si Goliath. Sumasa kanya si Yahweh. At sabi pa ni Saul, sige, labanan mo, sumayo nawa si Yahweh. So, nagtagumpay po si David. So, dinampot lang niya 3 bato na makikinis, sabi ng Bible. Sinuot niya sa kanyang, nilagay niya sa kanyang lagayan ng mayroon siyang lagayan sa kanyang baywang, o di kaya sa supot. Then, pinuha niya kanyang isling. And then, maya-maya, nakita ngayon ni Goliath si David. Sabi ni Goliath, ano akala mo? Ang lalabanan mo'y aso? Halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Pero anong sagot ni David? Ang dala mo'y sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Sabi niya, at pupugutin ko ang iyong ulo. Hallelujah. Maya-maya, tumakbo ngayon hinarap si Goliath, tumatakbo si David. Take note ang pagtakbo ni David hindi papaurong Ang takbo ni David papaharap, papalapit kay Goliath habang dinudukot niya yung kanyang bato tapos nilagay niya sa kanyang isling. Wow! Habang siya tumatakbo, inaasintan niyang gano'n. Ngayon, malapit na kay Goliath. Bigla niya ngayon tinirador si Goliath. Hallelujah! Tumama dito yung bato sa noo. Bumaon. And then sabi ng Bible, bumagsak si Goliath, hindi patihaya, pataob. Anong ibig sabihin nun? Total defeat. And then nilapitan sa ni David, hinugot yung espada ni Goliath, sabay pugot sa ulo. Imagine mo yan. So bakit na-overcome? Bakit nagtagumpay si David?
sa labanang ito kay Goliath. Kaya nga ang title ng labanan niyan, David and Goliath. Okay? So, nagtagumpay po, tinalo po ni David si Goliath dahil si David ay pinapatnubayan ni Yahweh. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen? So, makikita po natin dito sa ating foundation verse. Foundation verse pa lang natin, talagang ibang klase na. Matagumpay. Kaya living victoriously. Amen? Yun yung ating topic. Living victoriously. Ngayon, mayroon tayong dalawang interrogative statement. Yung una ay, ang sinagot natin na unang interrogative statement po natin is how to live victoriously as a child of God or as a Christian. Paano tayo mamuhay ng matagumpay? Okay? Para hindi natin makalimutan, i-recall natin sumandali at pasadahan ko lang po. And then, pupunta tayo sa pangalawang interrogative statement po natin na nagbigay na po ako ng 4 ng nakaraan. So ano ang kakamtan ng magtatagumpay? So, yun po yung pangalawang interrogative statement natin at mayroon lang pa akong idadagdag na 2 roon. Okay? Pero pasadahan po natin sa ating mabilis na recap para hindi na tayo nagkakalimutan. So, sagutin natin yung tanong, how to live victoriously as a child of God. Okay? Number 1, must have absolute faith to Jesus. Amin yun ang nabanggit nyo nakaraan. Kailangan meron tayong absolute na pananampalataya kay Jesus. Di ba kagaya ni David? Ha? Sabi ni Saul, suot mo yung aking kasuotang pandigma. Isinuot ni David, kaso maluwag. Hindi sa makalakad. Inubad niya. Ha? Hindi sabi niya, hindi ako sanay dito. Saan sanay si David? Sanay siyang manampalataya kay Jesus. Amen? At dahil sa pananampalataya niya, kahit malaki si Goliath, halos 9 footer o mahigit pa sa 9 footer. Sabihin natin 9 footer and 6 inches. Imagine mo yan. Napakatangkad ni Goliath. Pero matindi yung faith ni Amen. Matindi yung faith ni David. Mayroon siyang absolute faith. Pag sinabing absolute, tiyak, walang pagdududa. So walang pagdududa, yung binanggit ni David, sabi niya ang hinahamon mo ay hukbo ng Diyos na buhay, ngunit ang sabi niya, ang dala mo'y sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. So nasaan yung faith ni David? Nasa pangalan ni Yahweh. Nasa Panginoon. Yun yung pananampalataya ni David, higit pa sa laki ni Goliath. So, ibig sabihin, mayroong big faith. Si David, higit pa sa malaki. Mas malaki pang faith ni David kay Goliath. Hallelujah. So, ano nangyari? Pinabagsak niya si Goliath. Tinalo niya si Goliath dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. Amen. So, anong nagpabagsak kay Goliath? Actually, yung maliit na bato, sa totoo lang, hindi yun ang nakapagpabagsak kay Goliath. Ang nakapagpabagsak kay Goliath at kaya napatay niya si Goliath dahil sa pananampalataya ni David sa Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang bagsak niya pataob Kasi hindi patihaya. Kasi siyempre, kung patihaya, pag hindi pa namang patay talaga yun si Goliath So, biglang dumilat yung mata. Siyempre, paglapit ni Goliath, biglang hawakan sa leg, pitsarahan. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pagtumba, pataob. Para paglapit ni David, hindi niya makikita si David. Kaya sabay hugot ng espada, at sabay put ng ulo. Total defeat. Amen? Dahil sa absolute faith ni David sa Panginoon. Amen? Yun ang magpapagbagsak ng mga Goliath sa buhay natin. So ano mang Goliath na inaharap mo ngayon, kapatid, kayang pabagsakin ng Diyos yan. Bagsak yan sa iyong harapan. Goliath ng problema,
sakit, karamdaman, kahirapan, kakapusan, ha? Lahat ng uri ng suliranin, mga gulayat na yan, bagsak sa iyong harapan, sa ating harapan. Hindi magtatagumpay ang mga gawa ni Satanas sa buhay natin pag mayroon tayong absolute faith sa Panginoon. Amen. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Amen. At siyempre, napaka-importante po na pangalawa na mayroon tayong at hindi lang absolute faith na hindi lang mayroon kang absolute faith, siyempre napaka-importante anak tayo ng Diyos. Amen. Actually, yung una kong ngayatang nabanggit nun, anak ng Diyos eh. So, dapat anak ka ng Diyos. Siyempre, pag anak ka ng Diyos, amen, walang tatalo sa'yo. Dahil mas makapangyarihan ang tatay natin kaysa kay Satanas. Amen? So, yun po. So, mahalaga po. Maging anak tayo ng Diyos at mayroon tayong pananampalataya sa anak ng Diyos. Amen? Siyempre, pag anak ka ng Diyos, dapat nandun yung faith natin kay Jesus. And then next is stay connected to the vine. Dapat lagi tayo nakakonect sa puno. Sino yung puno? Si Jesus. John 15 verse 5, sabi, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will bear much fruit. For you can do nothing without me. Amen? So yun po yung pangatlo. Yung verse kanina ng pangalawa, absolute faith, is 1 John 5 verse 4. Para hindi natin nakakalimutan. Ano nakalagay doon? Because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Okay? So number 1, how to live victoriously as a child of God. First is, as a Christian or child of God, so siyempre number 1 muna, anak ka ng Diyos. Pangalawa, meron tayong absolute faith kay Jesus. And yung pangatlo is stay connected to the vine. And number 4, we must maintain our daily soft devotional life. And we must be rooted in the Word of God. So, yun. So, wag po natin yung kalilimutan. Pag sinabing soap, sabi ko nga, yung soap, yun po yung sabon. Okay? Dalawa kasi klase yung soap. Yung soap na hinihigop. Sabaw. Ito namang soap na ito is S-O-A-P. Sabon. So, ang salita ng Diyos parang sabon. Naglilinis sa atin. Parang tubig din po. Kaya yung letter is scripture. Dapat binabasa natin ito. Ngayon, sa pagbabasa natin ng scripture ng Bible, we need to observe. Observation, letter O. Okay? Ibig sabihin, ino-observe natin, inuunawa natin yung binabasa natin. Hindi tayo nagbabasa ng parang nagbasa ka ng dyaryo. Kailangan verse by verse, word by word, iniintindi po natin ang salita ng Diyos. Amen? Yun, ino-observe natin kung ano yung nabasa natin. And then letter A, application. So we need to apply the Bible sa buhay natin. Okay? Alam nyo, sabi ko nga, may blessing po ang Bible. Okay? Pagka ito yung ating ika nga binabasa, at siyempre mahalaga, may application sa buhay natin. Matindi ang impact nito sa buhay natin. Kaya wag po tayong ika nga papalya sa pagbabasa ng Bible. Ang instruction ng Lord, day and night. Basahin natin, malinaw po yung 1 Joshua 1:8. Sabi ron, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do. So take note observation. So we need to observe. Observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So meaning, pag nagbabasa tayo ng Bible, lahat na binabasa natin, ino-observe natin, na masunod natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, so ang buhay natin magiging prosperous at magiging successful. Amen? Kaya ang totoong born again, o ang totoong Kristiyano, hindi yan pwedeng hindi nagbabasa ng Bible day and night. Malungkot po. Ako'y nakakarinig ng mga na tinaguriang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Biblia. Amen? So, hindi po katwiran po yun na sabihin, wala akong Bible. No, marami na tayong Bible ngayon. May hard copy. Okay? Hard copy Bible, dapat hindi ka nawawalan sa bahayan. Kasi hindi pwede sabihin, wala akong cellphone . Hindi.
May hard copy dyan. Damputin mo yung hard copy. Basahin mo. Amen? Hindi pwedeng hindi ka magbasa sa buong araw. Lalo na buong linggo di ka nagbasa. Nako, payatot ang spiritual life mo. Amen? So, kailangan basahin mo. Kung wala kang cellphone, may hard copy dyan. Damputin mo yung hard copy, basahin mo. Araw, gabi. Okay? Alam mo ba kung anong benefits pag tayo nagbabasa ng Bible? Ha? Nakikinig tayo ng Bible? Lalo na, ina-apply natin ito sa buhay natin. Pinapamuhay pa natin. May reward yan. Sabi nga, when we heard the Word of God, nakikinig ka ng salita ng Diyos, it changed our mind. Nababago yung ating kaisipan. Yung mga polluted mind natin, nababago pag nagbabasa tayo ng Bible. Amen. Yun ang katotohanan. Okay? So, kaya dapat lagi natin pinapakinggan ang Word of God. Kaya I salute you ngayong oras na ito, nakaupo ka, nakikinig ka ng Word of God. Ha? Hallelujah. So, yung mga naririnig natin, mga negatibong mga napapakinggan natin, nababago yung isipan natin. So, when we heard the Word of God, it changed our mind. Yung madalas kong binabanggit pag every Sunday, pag nagpe-preach po ako, yung cellphone ko po, naka-record yung preaching ko every Sunday. And then, pag uwi ko sa bahay, pinapakinggan ko po yun. Paulit-ulit po, araw-araw, pinapakinggan ko po yung mga preaching ko. Preaching ko ng Sunday service, preaching ko ng midweek service. So, pinapakinggan ko po yun, paulit-ulit. Kaya, hindi po pwede sabihin, napakinggan ko na yan, pastor eh. Yung iba naman, talagang ayaw talagang makinig. Okay? Hindi lang, maraming benefits to. Sabi nga, when we hear the Word of God, it changes our mind. That's the reward. And when we speak the Word of God, it changes our situation. Amen? Kaya napaka-importante, sinasalita rin natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ha? At ang matindi nito, when we obey the Word of God, it changes our life. Pag sinusunod na po natin ang salita ng Diyos, nababago na ang buhay natin. Amen? Nagkakaroon ng pagbabago. Ha? Nawawala na yung pagiging palamura mo, pagiging makamundo. Ha? Nababago buhay natin. Amen? Nagkakaroon ng dramatic change ang buhay natin. Amen? Yan yung mga na-experience ko sa buhay ko nung ako'y mamulat sa salita ng Diyos. Amen? Na ako'y maging addict sa salita ng Panginoon. Ano ba ang addict? Hindi masamang gamitin yan. Kailan addict tayo para sa Diyos? Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung Bible, simula na ako'y ma-educate dito, hindi ko na pwedeng hindi ako magbabasa ng Bible. Paulit-ulit ko po binabasa yung Bible. From Old Testament to New Testament, katapos ko lang. Ngayon, balik ulit ako sa Old Testament. Ngayon, nasa kalagitnaan naman pa ako, nasa Book of Psalms na po ako. Okay? So, papunta na ulit ako sa New Testament. Pabalik-balik lang po. Amen? Hallelujah. So, when we obey the Word of God, it changes our life. And when we live the Word of God, yun ang matindi rito. It changed the world. Buong mundo na. Magiging pagpapala tayo para mabago ang buong mundo. Makilala sa Panginoon. Yun yung reward ng Bible pag binabasa natin. Amen? So, yan po yung pang-apat. Okay? Hallelujah. So, we must maintain our daily devotional life and we must be rooted in the Word of God. Okay? So, SOAP, that means is the scripture, O, observation, A, application, and P, prayer. Yan. So, ipag-pray po natin lahat ng ating mga na-observe, lahat ng nabasa natin, may apply natin sa buhay natin. Okay? And lastly, na nabanggit ko po is we need to saturate our lives in prayer. So, kailangan prayerful po tayo. Matthew 26:41, keep watch and pray that you will not walk into temptation, fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay? So, pag tayo ay nagpe-pray, saturated ang buhay natin sa prayer, overcomer tayo. Amen? Sabi nga, a Christian without a prayer is a Christian without a root. Okay? So, ibig sabihin ng Kristiyanong nagpe-pray, ang Kristiyanong ito, walang ugat. Ano yung ugat? Yung ugat po ng punong kahoy, mahalaga po.
Pag malalim ang ugat ng punong kahoy at dumating ang bagyo, hindi siya pwedeng babagsak. Hindi siya basta babagsak. Ganun din naman po tayo pag nagpe-pray po tayo bilang anak ng Diyos. Lumalalim yung ugat ng ating pananampalataya. Kaya kahit anong problemang dumating sa buhay natin, hindi tayo basta-bastang babagsak sa mga problema. Yan po ang katotohanan. So prayer is very vital, very important sa ating mga anak ng Diyos. Why? Because prayer is our spiritual bread. Okay? At nabanggit po sa inyo that prayer must be our lifestyle and also it is about communication. Ikapag-communicate tayo kay Lord and also it's about relationship. So habang tayo nakipag-communicate kay Lord through prayer, nai-develop yung ating intimacy, yung ating close relationship sa Panginoon. Amen? At ang matindi roon, pangatlo, is prayer is about alignment. So patindi ng patindi na, sabi mo sa inyo, dugo sa dugo na yun, naka-align na. Okay? At sana naka-align ang buhay natin. Naka-align na tayo sa God's righteousness. Kaya ang katwiran ni Lord ang siyang nangingibabaw sa buhay natin. Naka-align ang buhay natin sa purpose ng Panginoon, sa mga layunin ng Diyos. At siyempre sa kanyang salita. Alignment to God's word and also alignment to God's character. Amen? Hallelujah. Kaya yun po ang napakahalaga pag tayo po ay prayerful, mga kapatid. Okay, so yun po, yung mga na-share ko po sa inyo nakaraan, yung ating unang interrogative statement, how to live victoriously as a Christian or as a child of God. Ngayon po, yung pangalawang interrogative statement po natin is, ano ang kakamtan ng mga magtatagumpay? So, ano ang kakamtan ng magtatagumpay? Amen? So, ang kakamtan ng magtatagumpay ay mayroon pong 6. Naibigay ko na po yung 4. So, yung karagdagang 2 ay unahin ko na po. Number 1, kakamtan niya ang promotion mula sa Panginoon. O, di ba? Promotion. Ipopromote ka ng Diyos. Tayo ng Diyos. Mayroon ba naman na po promote na hindi nag-excel? O ibig sabihin, hindi nagtatagumpay? Ang mga nagtatagumpay po, may promotion yan. Kaya pag mayroon kang problema, na-overcome mo lahat yan, may promotion ka kay Lord. Ang tanong, sino ba pastor yung mga biblical example sa Bible na promote? Na dumaan sa katakot-takot na problema. Yung ating foundation verse, malinaw po. Si David. Di ba? From shepherd boy, anong promotion niya? Naging hari ng Israel. Aba, hindi madaling maging hari sa Israel si David, Hindi naging madali ang buhay niya bago siya naging hari. Matinding pinagdaanan ni Haring David, Imagine mo 'yun. Nung nagselos si Saul sa kanya, hinanting siya ni Saul Kasi nung mapatay kasi ni David si Goliath, kumakanta yung mga kababaihan sa Israel. At ang sabi ng mga kababaihan, kanta ng kababaihan, libo-libo ang pinatay ni Saul, ngunit ang kay David ay 10,000. So yun yung kanta ng mga kababaihan. Ngayon, narinig ni Saul yung kanta na yun. Nagsilos ngayon si Saul. Ano nangyari? Uminit ang mata ngayon ni Saul kay David. Nagsilos siya. Kaya sabi ni Saul, aba, libo-libong napatay ko, sabi niya, 10,000 kay David. Kulang na lang. Si David ang maging hari ng Israel. Ay, hindi ako papayag, sabi ni Saul. Kaya ang ginawa niya, gusto niyang patayin ngayon si David. Kaya, sabi nga, nung tinutugtugan niya nung sinumpong siya, si Saul, tinutugtugan siya ni David. Aba, sinibat siya ngayon ni Saul. Pero sa kabutihan ng Panginoon, iniligtas sa ni Lord, nailagan ngayon. Nailagan ni David yung sibat. Then pangalawa, sinibat na naman si David. So, purihin ng Diyos, niligtas ulit sa ni Lord, nailagan niya ulit yung sibat. So, mainit na po yung mata ni Saul kay David. So, ganyan yung taong nagsisilos. Mainit yung mata. Okay, gusto niyang patayin, gusto niyang saktan yung tao. Kasi inggit Inggit ang nananaig. Okay? So, yun po yung mga sumpungin. Pag mga sumpungin, may inggit. Ngayon, ang solusyon sa inggit, sa sumpungin, praise and worship.
Kasi pag tinutugtugan ni David si Saul, nawawala yung sumpong. Nawawala yung inggit. Okay, kaso, maya bumabalik na naman eh. Okay? Kaya talagang si David po, hinabol-habol po yan ni ni Saul. Tingnan nyo lang pong Bible niyo, basahin nyo Samuel, 2 Samuel, ha? So may kita diyan kung paanong hirap ang naranasan ni David, ha? Nagtago siya sa mga kuweba, sa bundok, ginagalugan niya mga bundok para magtago. So talagang matinding pinagdaanan ni David, pero hindi siya sumuko. Na-overcome niya lahat, ha? Mahabang kwento po yung buhay ni David, mga paghihirap. Nagtago siya sa kuweba ng Adulam, na lahat ng kasama niya, puro kagaya rin niya. Doon nagsimula yung mga army ni David na magigiting eh. Mga noong araw, parang mga hopeless, pero hindi, sinamahan sila ni Lord eh. Binigyan sila ng pag-asa bandang dulo. Matindi. Pinagdaanan ni David hanggang sa yung anak nga niya si Absalom nagrebelde pa sa kanya. So dami ng mga pinagdaanan ni David. Pero bandang dulo po, hindi po gumive up si David. Siya po ay naging hari ng Israel. Yun yung promotion. Kaya kapatid, huwag kang susuko sa mga problema. Ha? Ang dulo noon, ang kabila noon, promotion. Amen? Hallelujah. Yun ang katotohanan mga kapatid. Then pangalawang biblical example po na na-promote. Ha? Dahil sa hindi sa sumuko. Matindi rin po ito. Kilala nyo yan. Sino yan? Si Joseph. Okay, kung kikwento ko po yung history ni Joseph, mahabang kwento po yan. Nagsimula po ang kwento ni Joseph sa Genesis chapter 37 hanggang chapter 50. Mahaba po ito. Pero akin lang pong ikikwento po yung sasummarize ko po yung na-experience ni Joseph hanggang sa ma-promote. Okay? So Joseph, one biblical example of a person who experienced promotion or soaring high with the help of God. Sino yon? Joseph. Tinulungan siya ng Diyos. Joseph, the son of Jacob, as described in the book of Genesis. Chapter 37 hanggang chapter 50, yan po yung istorya ng buhay ni Joseph. Yan yung background ng buhay ni Joseph. Okay? Take note, Joseph faced numerous challenges. Hinarap niya mga iba't ibang challenges of life. Setbacks in his life. Okay? Including being sold into slavery by his brothers. Imagine mo yun, binintas na ng kanyang mga kapatid. Being falsely accused. Gusto pa nga siyang patayin ng kanyang mga kapatid. And then bininta pa siya sa Egypt. And then being falsely accused. So, inaccuse pa siya o accused. In prison. Hindi lang yun. Napunta pa siya ng kulungan. And enduring years of hardship. Maraming taon ng paghihirap niya. And uncertainty. However, throughout his trials, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, Joseph remained faithful to God. Si Joseph po ay nanatiling tapat sa Panginoon and continued to trust in His plan for his life. Patuloy siyang nagtiwala sa plano ng Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Take note, through God's guidance and favor, hallelujah, Joseph rose from being a slave and a prisoner to become the second in command in Egypt. Imagine mo yan. Pangalawa na siyang nag-uutos sa Egypt. So, siyempre, number 1 si Pharaoh. Then, pangalawa siya. Walang anumang mangyayari sa Egypt makapahintulutan kung hindi kay Joseph. Pangalawa siya in command Only under Pharaoh. So he interpreted Pharaoh's dreams and implemented a plan to store food during the years of plenty. Which ultimately saved Egypt and surrounding nation from a severe famine. Sa panahong yun, talagang tumindi ang tagutom pero binigyan siya ni Lord ng wisdom. Ininterpret niya yung panaginip ni King Pharaoh. Okay? At yun nga, nasiyahan si King Pharaoh sa panukala ni Joseph.
na magkaroon ng, sabi nga, 7 taon ng taggutom, 7 taon ng kasaganaan. Sabi ni King Pero, bakit hahanap pa tayo ng iba? Si Joseph na itong sinasamahan ng Diyos. Kaya pinili niya ngayon si Joseph maging gobernador sa buong Egypt. At sa wisdom na ibinigay ng Lord kay Joseph, yung panahon ng kasaganaan, inipon niya lahat. Tinipon niya lahat ng ani. Kaya napakasagana. 7 taon ng kasaganaan. Tinipon niya. Ganun yung wisdom binigay ni Lord kay Joseph. And then, nang dumating tagutong 7 taon, hindi naramdaman kasi matinding kasaganaan ng inipon. Yun na yung pangtustos na doon sa mga taggutom na yun. So, hindi po naramdaman yung taggutom na yun dahil sa sobrang kasaganaan na inipon ng mga ani. Yung kasaganaan. Okay? So, take note, Joseph's story illustrate how God bless those who remain steadfast in their faith and obedience even in the face of adversity. Despite the challenges he faced, Joseph remained faithful to God. Amen. Continued to use his gifts and talents and ultimately experienced promotion, soaring high to a position of a great influence and authority, all for the glory of God. Imagine mo yun? So Joseph's example remind us that with God's help, take note with God's help, sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya nga yung promotion natin nagmumula kay Lord. Hindi nagmumula sa tao. Amen? Ang promotion natin, ang victory natin, nagmumula sa Diyos. Amen? Hindi sa karunungan ng tao. So sabi yan, with God's help, okay? Perseverance and faith so we can overcome obstacles, achieve great things, and fulfill the purposes that God has for our lives. Just as Joseph experienced promotion or soaring high through God's intervention, we too can trust in God's plan, seek His guidance, and rise to a new heights in His strength. Amen? So take note, si Joseph, from slavery to prison, hanggang sa naging gobernador ng buong Egypt, si Joseph. Amen? So yun po ang promotion. Dahil nanatiling nagtagumpay si Joseph, natanggap niya ang promotion mula kay Lord. Hindi lang yun. Nailigtas pa ni Joseph yung kanyang lahi, yung lahi ng Israel, yung kanyang buong pamilya, at naging blessing siya sa surrounding nation sa panahong yun. Kaya pag hindi po tayo sumusuko, magiging pagpala tayo sa maraming mga tao. Yun yung kakamtan natin. Promotion. Kaya don't give up, kapatid. Kung ano man pinagdaanan mo ngayon, subject to change yan. Pag hindi ka give up, mayroon kang promotion. Mayroon tayong promotion kay Lord. At siyempre, number 3 na example. Biblical example, no other than Jesus Christ. Okay? So, naranasan ni Jesus ang matinding hirap as human being. Inutusan siya ng Ama para tubusin tayo sa buong sangkatawan. Hirap ng dinanas niya. Upang tayo iligtas, pinako ang kanyang kamay na malaking pako. Kanyang noo, kinurungan ng tinik. Binugbog, dinuraan. Inulos yung kanyang tagiliran. Pero hindi siya gumiba hanggang kamatayan. Inilibing siya, pero hindi nagtagumpay ang kamatayan sa buhay ni Jesus. After 3 days, siya nag-resurrect. And then, He ascended into heaven. And now, nakaupo siya sa kanan ng Ama. Ang sabi ng Philippians 2 verse 5 to 11, bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Siya'y naging masunurin hanggang kamatayan. Ano pat, binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. At ang lahat ng tuhod iluluhod na sa langit, na sa lupa at nasa ilalim ng lupa, lahat ng dila ay magpapayag na si Jesucristo ang ikarangal ng Diyos Ama. Amen? So, binigyan po ng Ama si Jesus ng promotion. Bakit? Hindi give up si Jesus sa matitinding problema na pinagdaanan niya.
para lang iligtas ka, iligtas ako, iligtas tayong lahat. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen. Kaya nga ang tawag sa atin ng Diyos, we are more than conqueror. Kasi si Lord po ang tumalo ng lahat ng problema na dapat nating suungin, pero inako lahat ni Jesus yun. At ang kagandahan, hindi sumuko si Jesus. At dahil doon, binigyan siya ng promotion ng Ama. Binigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya ang lahat ng tuhod iluluhod nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, lahat ng dila ay magpapayag na si Jesucristo ang ikarangal ng Diyos Ama. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, and then, lastly pala, mayroon pang isa. Si Job. Okay? So, si Job. Yan. So, una, kakamtan niya ang promotion. Pangalawa, kakamtan niya ang double blessing na kaloob ng Diyos. Sino yung example dito? Si Job. Yan. Yun yung pangalawa. Okay? So, anong kakamtan natin? Na pagpapala pag hindi tayo sumusuko sa mga problema? Number 1, kakamtan natin ang promotion. Kakamtan mo ang promotion. Amen? Pangalawa, kakamtan niya ang double blessing na kaloob ng Diyos. O sino nakatanggap ng double blessing? Si Job. Sabi nga si Job mula sa katakot-takot na pagsubok na kanyang naranasan, subalit sa likod ng matitinding pagsubok, na kanyang naranasan, ang lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik ng Diyos sa kanya at doble pa ang pagpapala ang kanyang natanggap dahil hindi siya sumuko sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ano po bang matinding pagsubok pinagdaanan ni Job? Nawala ang lahat ng kabuhayan niya. Nawala lahat ng mga anak niya. Nasimot lahat. Pati yung asawa niya ay hindi na, ay naging kinutya na siya. Hindi na kumampi sa kanya. Ang sabi niya, sumpain mo na nga ang Diyos mo nang mamatay ka na. Yan, sabi ng asawa niya. So, unbeliever pala yung asawa niya ni Job. Pero sa kabila ng mga nasinapit ni Job, hindi siya gumiba. Even though marami siyang mga himutok. Marami siyang himutok. Kung inyong babasahin yung Book of Job, maraming himutok si Job. Pero bandang dulo po, nagsisi po siya. Nagsisi po ng taimtim si Job. At sa kalakip na kanyang pagsisisi, inutusan siya ng Panginoon na ipanalangin yung kanyang tatlong mga magkakaibigan. Kasi sabi ni Lord, ikaw lang Job ang pakikingan ko. So, panalangin mo lang mga kapatid mo o kaibigan mo. Sabi Job 42 verse 10 to 15, ano sabi niyon? Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin ito ang tatlong kaibigan at dinubli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Take note, dinubli. Kaya pag nagpipre ka ng mga kaibigan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kaya maging instrumento ka para maligtas yung mga kaibigan mo. Pagpre mo sila na maligtas. Amen. So si Job, ginawa po niyan. Then sabi ng Bible, dinubli pa ni Yahweh ang kanyang kayamanan. 11, lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak, kakilala, ay dumalaw sa kanya. Nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. May mga ginto pa. Take note, verse 12, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamilyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Then nagkaroon pa siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Imagine mo, 10 pang naging anak niya. Ang pangalan ng mga anak o mga babae, Jemima, Kisha, at Karin Hapuk. 15. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niyan ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Wow! Double blessing. Yung mga nawalan ni Job, nawala yung mga kabuhayan niya, dinoble. Yung mga anak niya naubos lahat, binigyan pa siya ng 10. Mas magaganda pa.
purihin ng Diyos. Bakit? Hindi gumiba si Job. Imagine mo, takot na problema ang dinaanan ni Job. Pero hindi siya gumiba. Overcomer siya, nagtagumpay siya. Ano naman ang kapalit? Ha? Kaya nga yung ating pangalawang interrogative statement sinasagot natin, ano ang kakamtan ng magkatagumpay? So una, kakamtan natin ang promotion. Pangalawa, kakamtan natin ang dubling pagpapala, kagaya ng nangyari kay Job. Amen? Kaya yung mga problema mo yung kapatid na pinagdadaanan, alam mo ba ang dulo noon, kabila noon? Dubling pagpapala. Pag hindi ka gumibap, tatanggapin mo ang dubling pagpapala. Amen? Yun ang katotohanan. Hallelujah. Kaya po, wala pong mga pinagpapala na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Sinusubok muna tayo ni Lord. Amen? Para pagdating sa dulo ng mga pagsubok na yun, sa kabila, blessing po ang nasa kabila. Amen? So, yun po mga kapatid, ang pangalawa. At yung pangatlo po, yun po yung mga nabanggit yun nung nakaraan. So, parang recap na lang po yung mga apat. So, ano po yung pangatlo? Kakamtan niya ang korona ng buhay. Amen? So, crown of life, pahayag to verse 10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig, malapit na mo nang danasin, makinig ka. Sabi ng Bible, sa bandang dulo, manatili kang tapat hanggang kamatayan, gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Be thou faithful, even unto death. I will give you the crown of life. So, ibig sabihin, pag hindi tayo sumusuko, bibigyan tayo ng korona ng buhay. Santiago 1:12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos. Okay? O ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Crown of life. And then next, hindi siya makakaranas ng pangalawang kamatayan. Yan yung mga nabanggit yung nakaraan. Pahayag to verse 11, ang lahat na may pandinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magkatagumpay ay hindi makaranas ng pangalawang kamatayan. Amen? Kaya pag nagkatagumpay tayo, hindi tayo makaranas ng pangalawang kamatayan. Amen? At ang panglima, tatanggapin niya ang kapangyarihan ng pamamahala. Ha? Pahayag to verse 26, sa magtatagumpay, at tutupad ng kaloob ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Imagine mo yan. So yun po mga kapatid, mga nabanggit na nakaraan. Lastly, siya'y daramtan ng puting damit at hindi alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So may danger po mga kapatid. Pag nag-backslide ka, nagtampo ka kay Lord, nawalan ka na ng gana kay Lord, delikado. May alisan ang pangalan na aklat sa buhay, ng aklat ng buhay. Alam nyo, pag naalis ang pangalan ng aklat ng buhay, sino man na hindi makita ang kanyang pangalan sa Book of Life, may danger. Anong danger? Revelations 20 verse 15. Anong sabi roon? Ang hindi makita ang pangalan sa Book of Life, anong gagawin? Siya'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang masaklap. Kaya kailangan, huwag kang gigiba, huwag kang susuko. Ano mang problema pinagdaanan mo? Tuloy lang. Amen? Huwag tayong susuko sa mga problema. Sa gayon, makamtan natin. Ha? Hallelujah. Ang korona ng buhay at hindi maalis ang ating pangalan sa Book of Life. Sabi ng pahayag 3 verse 5, ang magtagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin ang pangalan o ang aklat. Sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. So, ibig sabihin, pag tayo po'y overcomer, ang ating pangalan ay manatiling nakasulat sa Book of Life. So, hindi po alisin yung ating pangalan sa Book of Life at tayo po ay daramtan ng puti. Ano yung puting tinutukoy roon? Yung po yung katwiran ng Diyos sa atin. Hindi aalisin yung katwiran sa buhay natin. At ang mahirap po yung maalis yung katwiran. Sino yung katwiran? Si Jesus. Okay? Siya yung puting damit. Amen? Sabi nga ng Bible, dahil kay Jesus tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Si Jesucristo na matuwid, okay, ay ginawang makasalanan upang tayo mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? So yung katwiran ng puting damit niyon, yun yung katwiran ng Panginoon. Amen? Kaya pag nagbabackslide ang isang Kristiyano, wala, ang damit na puti nagiging itim. Amen?
So ayaw ng Diyos na mawala yung puting damit sa buhay natin. Manatili lang tayo kay Kristo at ang promise ng Lord sa atin, pag tayo nagkatagumpay, ang ating pangalan ay hindi aalisin sa Book of Life, pati yung puting damit, yung katwiran ng Diyos. Amen? Okay, so sa ating pagtatapos, 2 Corinthians 2 verse 14, sabi roon, ngunit salamat sa Diyos, lagi niya kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamagitan namin ay pinalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak sa pagkakilala sa Kanya o kay Kristo. Amen? So pag tayo po ay nanatili kay Kristo, ang tagumpay ay patuloy nating maranasan. Kasi malinaw po sa ating pang-conclusion verse, ang tagumpay natin, sinasama tayo ng Diyos sa parada ng tagumpay sa ating pakikipag-isa. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya pag patuloy tayo nagkipag-isa kay Kristo, lagi tayong isasama sa parada ng tagumpay. So ang tagumpay po natin ay na kay Jesus. Wala sa mga accomplishment, wala sa mga edukasyon, wala sa mga academics, sa marami kang degree inabot, marami kang diploma, marami kang kayamanan, ari-arian, marami kang ikaw ay bantog, pimos. Wala dyan ang tagumpay sa mundong ito. Ang success natin, ang tunay na tagumpay natin ay nagmumula kay Jesus. Siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. 1 Corinthians 15 verse 57, ang sabi roon, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? So only Jesus Christ po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Without Jesus in our lives, hindi tayo makapamuhay ng matagumpay. We cannot live victoriously without Jesus in our lives. Okay? Yun ang pong katotohanan. John 15 verse 5, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? So, magiging successful lamang po ang buhay natin kung mayroon tayong Kristo sa puso at nag-ahari sa atin ang pagpupuspos ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen? Kaya kung gusto nating maranasan ang living victoriously, ang matagumpay ng pamumuhay, so we need to submit our lives to Jesus, accept Him as our Lord and personal Savior, at mamuhay tayo para lamang sa Kanya. Amen? Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo mo po sumandali at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito, sa aming pakikinig ng salita. Pagpalain niyo po ang bawat salitang aming napakinggan, naway ito hindi mawala sa aming puso. Ito ay may ukit ng malalim at may sa pamuhay namin. Tas lamang po natin ating kamay, tanggapin natin ang pinagmumulan ng tagumpay, walang iba kundi si Jesus. Sabihin natin ang magsing panalangin ito, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Hesus, at tulungan niyo po ako makapamuhay lamang para lamang sa iyo, O Diyos, at laging nagtatagumpay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo, Diyos. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name, I release blessing sa bawat isa. Maging lahat naman nakatune in ngayong gabi. Ngayong oras na ito, pagpalain niyo rin po sila. Iunat mo yung mapagpalang kamay, O Diyos, sa bawat anak mo at panatili nagtatagumpay ang bawat anak mo, O Diyos. At ang lahat na nakikinig ngayong gawin ng mga problema, kung sa oras na ito may mga problema, Panginoon, thank you, kayong aming problem solver. Yung mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Mga may sakit at karamdaman, pagalingin niyo po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Yan, thank you very much po sa inyong pakikinig na mula sa simula hanggang matapos. Pagpalain kayo ng Lord
hanggang sa natapos na sa inyong hindi kayo umalis, pagpalain kayo ni Lord. Kunting reminders po, every Sunday, niimbita ko po ang bawat isa sa ating Sunday service. 9 o'clock in the morning, doon lamang po yan sa may number 500, LB Town Center. Harap lang po ng LB Town Center. Doon po sa number 500, sa Bangon Building, nasa 3rd floor lang po tayo. Sa ibaba po ay City Savings Bank at nasa taas lang po tayo, 3rd floor. Yung Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. Every Sunday, 9 o'clock in the morning, yung ating Sunday service celebration. And every Saturday, mayroon po tayong panalangin, 3 p.m. At ganun din po sa ating online prayer po, regular, every Wednesday, 8 p.m. Mag-tune in po tayo. At sa ating midweek service, every Thursday, 6:30 p.m. through FB Live. So, mapanood po natin ang ating FB Live po, midweek service, every Thursday, 6:30 p.m. through Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family FB feeds. So, mag-like po tayo. Okay, at i-click lang po natin yung link. Okay, para makapag-tune in po tayo. Amen. So, God bless everyone. Again, I'm Pastor Charlie Dacotanan, ang nagatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. So, God bless everyone. Hanggang sa muli. Bye-bye.